Ayan. Sunod, 28, Kapitan ng Barko. Makikita natin siya dahil isa siya sa mga magbabahagi ng mga alamat sa Kabanata 3. Okay? Pinapatakbo niya yung Bapor Tabo. Ika-29, si Pepay, isang mananayaw na malapit kay Don Custodio na hihingaan ng tulong ng mga mag-aaral para sa Akademya ng Wikang Kastila. Si Gertrude naman ay isang artista o nagpapalabas sa tanghala na malapit kay Padre Erine. 31, si Tio Kiko at Camaron Cosido. Sila ay matalik na magkaibigan na nagdidikit ng mga paskil poster. 33 o 33 ay si Chichoy. Siya yung mga nagbahagi ng kwento tungkol sa pagkalat ng pulbura sa nakapaligid sa bahay ni, na binili ni Timoteo Pelais para sa kanyang anak na nakapangasawa na magandang dilag. Ika-34 ay si Ben Saib o sa iba ay si Ben Saib. Pag in-arrange natin yung pangalan ni Ben Saib class ay makukuha natin yung pangalang Libanez. Si Ben Saib ay isang mamamahayag. Okay, nagbabalita pero dapat hindi siya tularan kasi ang mga binabalita lang ni Ben Saib ay parating pabor sa mga pura sa mga Kastila. Kahit peke ang balita, kung papabor ito at mapapabango yung pangalan ng mga pura, ayan, ilalagay na kahit hindi totoo. Next naman ay si Quiroga. Si Quiroga ay ang in-chic negosyante si Quiroga. Meron siyang bazaar. Ayan. 36 ay si Sinang. Si Sinang, alam naman natin, sa Noli ay nandoon na. Kaibigan niya rin si Maria Clara. 37, syempre si Maria Clara na kasintahan ni Crisostomo Ibarra na ngayon ay isa ng madre sa loob ng Santa Clara. 38, si Doña Jeronima. Si Doña Jeronima naman, class, isa sa mga tauhan sa isang alamat na bababanggit sa 3 kabanata. 30, si Padre Camora, isa siyang, yan tawag din siyang kabayo, si Padre Camora, kasi isang padre o pura na mahilig sa babae. Ay 40, Padre Erine. Ayan, si Padre Erine naman, katulad ng sabi ko kanina, malapit kay Gertrude, at ayaw niyang malaman ng tao na magkakilala sila. 41, si Padre Salvi. Alam naman natin si Padre Salvi ay may lihim na pagnanasa kay Maria Clara. 42, si Padre Milon, isang profesor sa pisika na namamahiya ng kanyang mag-aaral at gusto niyang hindi nasasagot ng mga mag-aaral niya yung tanong niya. 43, si Padre Fernandez. Si Padre Fernandez ay masasabi nating makapilipinong padre o kasi professor din siya. So siya lang yung nag-iisang professor ni Isagani na nagbigay ng pagsusulit doon sa mag-aaral na yon. 44, Padre Florentino, isang matatawag nating mabuting pari, hiningaan ng tulong ni Simon sa huling kabanata o huling bahagi ng El Filibusterismo. 45, Padre Sivela, again, nandun siya sa Noli Me Tangere at very fresh pa sa inyo. 46, mataas na kawani o kawani, ito ay tunay na may malasakit sa mga Pilipino. Ito yung isa sa mga tauhan na ginawa ni Jose Rizal na nagpapakita na hindi lahat ng mga opisyales ng panahon na yon ay hindi makapilipino. Kasi meron din mga opisyales na tunay na nagmamalasakit para sa mga Pilipino. 47, Placido Penitente. Very meaningful yung pangalan niya, galing sa salitang placid, tapos penitensya, na ibig sabihin ay tahimik o taimtim na paghihirap. Okay? Isa siyang mag-aaral ng pisika na pinahiya ni Padre Milon. 48 o 48, Pasiano Gomez, kapatid ni Paulita Gomez. At 49, Kabesang Andang, ina ni Placido Penitente na nagpupumilit kay Placido na ipagpatuloy yung pag-aaral. At yan yung ilang mga tauhan natin sa loob ng El Filibusterismo.